Mahigit 10 taon nang nangingisda si Mateo sa baybayin ng San Gabriel, isang maliit at tahimik na baryong nakadikit sa dagat. Kilala siya roon bilang isang lalaking masipag ngunit mailap. Hindi siya palasalita. Hindi rin siya mahilig sumama sa mga umpukan sa tindahan ni Aling Cora, kung saan nagkukwentuhan ang mga mangingisda tuwing dapit hapon. Para kay Mateo, sapat na ang tunog ng alon at hangin upang punan ang katahimikan ng kanyang buhay. Tuwing madaling araw, bago pa magtilaok ang mga manok, bumabangon na siya upang ihanda ang kanyang lumang bangkang kahoy. Kumikinang na sa alat ang mga gilid nito at ilang bahagi ng katawan ng bangka ay paulit-ulit ng tinapalan dahil sa kalumaan. Ngunit hindi niya iyon inirereklamo. Ang bangkang iyon ang bumuhay sa kanya mula nang mamatay ang kanyang ama. Mag-isa na lamang siya sa buhay. Ang kanyang ina ay pumanaw noong siya'y 18 pa lamang, habang ang ama naman niya ay nalunod sa gitna ng malakas na bagyo isang gabi ng Disyembre. Simula noon, natuto siyang mamuhay ng walang inaasahan kundi ang sarili. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya sinuwerte sa buhay. Minsan ay sapat lamang ang kanyang huli upang may maipambili ng bigas. Minsan na may wala talaga. Kaya madalas, pinagtitiisan na lamang niya ang tuyong isda at asin. Mateo, baka gusto mong sumama bukas sa kabilang bayan? Mas marami raw huli roon. Alok minsan ni Ben-Hur, isa ring mangingisda. Umiling lamang si Mateo habang inaayos ang lambat. Dito na ako sanay. Matigas talaga ulo mo. Ngumiti ng bahagya si Mateo, ngunit hindi na nagsalita pa. May mga gabi kasing pakiramdam niya'y may kung anong naghihintay sa kanya sa dagat ng San Gabriel. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. At dumating ang gabing iyon. Makulimlim ang langit ng gabing pumalaot siya. Humahampas ang malamig na hangin sa kanyang balat habang mabagal na umaabante ang bangka sa madilim na dagat. Karaniwan nang umuuwi ang ibang mangingisda kapag nagsisimula ng lumakas ang alon, ngunit hindi si Mateo. Kailangan niyang makahuli. 3 araw ng kaunti lamang ang kanyang naiuuwi. Habang papalalim ang gabi, lalo ring lumalakas ang hangin. Kumukulog sa malayo at tila may paparating na bagyo. Isa na lang, bulong niya sa sarili habang inihahagis ang lambat. Lumubog iyon sa maitim na tubig. Tahimik siyang naghintay. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, biglang humigpit ang lubid ng lambat. Napakunot noo siya, mabigat, napakabigat. Malaking tuna kaya ito? Bulong niya habang pilit hinihila ang lambat. Ngunit habang tumatagal, lalo niyang nararamdamang kakaiba ang bigat nito. Hindi ito gumagalaw tulad ng karaniwang huli. Wala ring pagaspas o marahas na paghila. Parang katawan. Biglang kumidlat. At sa isang iglap ng liwanag, may nakita siyang anyo sa ibabaw ng tubig. Isang babae. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mabilis niyang hinila ang lambat at halos mawala ng balanse sa bigat nito. Humahampas ang alon sa gilid ng bangka habang pilit niyang inaahon ang katawan. Basang-basa ang babae. Mahaba ang buhok nitong kulay itim na halos tumakip sa muka. Nakasuot siya ng manipis na puting damit na tila yari sa telang hindi pangkaraniwan. At bakit may tao rito, bulalas ni Mateo? Agad niyang nilapitan ang babae. Walang malay. Malamig ang balat nito, ngunit humihinga pa. Hoy! Gising! Walang tugon. Nang bahagyang maalis ni Mateo ang buhok na nakatakip sa mukha ng babae, natigilan siya. Dahan-dahang bumukas ang mga mata nito. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, nakakita siya ng matang kulay ginto. Hindi simpleng kayumanggi o hazel,
kundi tunay na gintong kumikislap sa dilim. Napaatras si Mateo. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso. Tinitigan lamang siya ng babae na tila nalilito kung nasaan siya. Sino ka?" Nanginginig na tanong ni Mateo. Bahagyang gumalaw ang labi ng babae ngunit walang lumabas na salita. Muling kumulog. Kasabay noon ay biglang umihip ang malakas na hangin. Umalon ng marahas ang dagat na para bang may galit na nilalang sa ilalim nito. Biglang napahawak ang babae sa gilid ng bangka at napaungol sa sakit. Napansin ni Mateo ang isang kakaibang marka sa kanyang braso, isang simbolong hugis bilog na napapalibutan ng tila mga sinaunang guhit at bahagya itong kumikislap. Anong hindi niya natapos ang sasabihin? Sapagkat sa likod ng babae, sa kailaliman ng dagat, may dalawang nagliliwanag na matang dahan-dahang lumitaw mula sa ilalim ng tubig. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa sagwan. Hindi iyon tao at malinaw na sinusundan sila nito. Nag-angat ng tingin ang babaeng may gintong mata. Sa unang pagkakataon, nagsalita siya. "Tumakas tayo." Hindi agad nakagalaw si Mateo. Nanatili siyang nakatitig sa dalawang nagliliwanag na matang nakausli mula sa ilalim ng dagat. Sa bawat pag-alon ng tubig, mas lumalapit ang misteryosong nilalang sa kanyang bangka. Humahampas ang malalaking alon sa tagiliran ng bangka habang ang hangin ay tila sumisipol sa gitna ng dilim. "Tumakas tayo." Ulit ng babae, mahina ngunit malinaw. Doon lamang natauhan si Mateo. Mabilis niyang hinawakan ang sagwan at buong lakas na itinulak ang bangka palayo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang paulit-ulit siyang sumasagwan sa gitna ng rumaragasang alon. "Anong nilalang iyon?" sigaw niya. Ngunit hindi sumagot ang babae. Nakahawak lamang ito sa dibdib na tila nahihirapang huminga. Muling kumidlat. Sa saglit na liwanag, nakita ni Mateo ang anyo sa ilalim ng tubig. Mahaba, maitim, at napakalaki. Parang dambuhalang anino na umiikot sa ilalim ng bangka. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Mas lalo niyang binilisan ang pagsagwan. Ngunit tila sinusundan sila ng nilalang saan man siya pumunta. Biglang umalon ng malakas. Umangat ang harapang bahagi ng bangka at muntik silang matapon sa dagat. Napaigik ang babae at napahawak sa balikat ni Mateo. "Bilis," sabi nito. "Ginagawa ko na." Biglang may malakas na tumama sa ilalim ng bangka. Bumagsak si Mateo sa sahig ng bangka habang kumalabog ang mga kahoy nito. "Diyos ko!" Muling tumama ang nilalang. Narinig niya ang pagkalas ng isang tabla sa ilalim. Pumapasok na ang tubig. Napamura si Mateo habang mabilis na sumalok palabas ng tubig gamit ang lumang timba. "Hindi tayo aabot sa pampang," sigaw niya. Tahimik ang babae, ngunit maya-maya, dahan-dahan nitong itinaas ang kamay. Napatingin si Mateo. Bahagyang nagliwanag ang simbolo sa braso ng babae at kasabay noon, humina ang pag-alon ng tubig sa paligid nila. Parang biglang kumalma ang dagat. Nanlaki ang mata ni Mateo. "Anong ginawa mo?" Hindi agad sumagot ang babae. Kita sa mukha nito ang matinding panghihina. "Hindi niya gusto na makatakas ako." "Hindi? Sino ba siya?" Ngunit bago pa ito makasagot, biglang lumubog ang dalawang matang nasa ilalim ng tubig. Nawala. Kasabay noon ay unti-unting humupa ang hangin, para bang walang nangyari. Tanging ang malakas na tibok na lamang ng puso ni Mateo ang kanyang naririnig. Ilang sandali silang nanatiling tahimik. Basang-basa ng ulan ang kanilang mga katawan habang ang bangka ay dahan-dahang inaanod pabalik sa direksyon ng baryo. Hindi maalis ni Mateo ang tingin sa babae.
Ngayon lamang siya nakakita ng taong may ganoong mga mata. Mas lalo pang kakaiba ang kutis nito. Maputla ngunit makinis. Halos walang bahid ng sugat kahit na tila matagal itong nalunod sa dagat. Sino ka ba talaga? Mahinang tanong niya. Tumingin ang babae sa malayong karagatan. Parang may inaalala. Ako si Liway. Tagasaan ka? Hindi ito sumagot. Sa halip ay tumingin ito sa kanya. At ikaw? Mateo, bakit mo ako iniligtas? Napakamot si Mateo sa ulo. Hindi ko rin alam, basta nakita kita. Bahagyang yumuko si Liway na tila may iniisip. Pagkaraan ng ilang minuto, narating nila ang baybayin ng San Gabriel. Madilim pa rin ang paligid at wala pang mga tao sa dalampasigan. Mabuti na lamang at walang nakakita sa kanila. Agad inalalayan ni Mateo si Liway palabas ng bangka. Ngunit pag-apak pa lamang ng babae sa buhangin, tila nang hina ito. Hoy! Mabilis niya itong nasalo bago tuluyang bumagsak. Napansin niyang malamig pa rin ang balat nito. Halos parang yelo. May lagnat ka ba? Hindi. Ngunit kitang-kita ang panginginig ng katawan nito. Wala nang ibang pagpipilian si Mateo. Kailangan mong magpahinga. Dinala niya si Liway sa kanyang maliit na bahay malapit sa dalampasigan. Isa lamang itong simpleng kubo na yari sa kahoy at yero, ngunit malinis at maayos. Pinaupo niya ang babae sa lumang kama habang siya na may nagsindi ng lampara. Sa liwanag ng apoy, mas lalo niyang nakita ang kakaibang anyo ni Liway. Napakaganda nito, ngunit hindi iyon ordinaryong gandang nakikita niya sa baryo. May kakaiba rito, parang hindi ito nababagay sa mundong kanyang kinalakihan. Habang naghahanap si Mateo ng tuyong damit, napansin niyang tahimik lamang si Liway habang pinagmamasdan ang paligid. Parang ngayon lamang ito nakakita ng simpleng tahanan. Ito lang meron ako, sabi ni Mateo habang iniabot ang lumang kumot. Salamat. Mahina ang boses nito ngunit may lambing. Hindi maiwasang mailang ni Mateo. Lumayo siya ng kaunti at naupo sa lumang silya. May humahabol ba sa'yo? Hindi agad sumagot si Liway. Tanging tunog lamang ng ulan sa bubong ang narinig sa loob ng bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, marahan nitong hinawakan ng simbolo sa kanyang braso. At kapag nalaman mo kung sino ako, mahina nitong sabi, baka matakot ka. Mas natatakot ako sa hindi ko alam. Unti-unting nag-angat ng tingin si Liway. At muling kumislap ang kanyang gintong mga mata. Hindi ako dapat napunta rito sa mundo ninyo. Tahimik lamang si Mateo matapos marinig ang sinabi ni Liway. Sa labas ng kanyang bahay ay patuloy ang pagbuhos ng ulan. Paminsan-minsay kumikidlat. At sa bawat pagliwanag ng paligid ay tila mas nagiging misteryoso ang mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi dahil hindi niya naiintindihan ang sinabi nito, kundi dahil pakiramdam niya ay totoo iyon. May kakaiba kay Liway na hindi maipapaliwanag ng karaniwang isip. Mula sa gintong mga mata nito hanggang sa malamig na balat at kakaibang simbolong kumikislap sa kanyang braso, lahat ay tila bahagi ng isang lihim na hindi dapat natutuklasan ng ordinaryong tao. Anong ibig mong sabihin na hindi ka dapat nandito? Tanong ni Mateo. Napayuko si Liway. Parang nag-aalinlangan kung magsasalita ba o mananatiling tahimik. Kapag sinabi ko sa'yo, mapapahamak ka. Kanina pa ako napapahamak simula nang makita kita sa dagat. Bahagyang napangiti si Liway sa unang pagkakataon. Ngunit agad din iyong nawala. Lumapit si Mateo sa maliit na kalan upang magpainit ng tubig. Kahit magulo ang isip niya,
Hindi niya kayang pabayaan ang isang taong nangangailangan ng tulong. Habang pinagmamasdan niya ang kumukulong tubig, muli niyang naalala ang nilalang sa dagat, ang dalawang matang iyon. Malalaki, malamig, at tila galit. Yung nasa dagat, mahinang sabi niya habang nakatalikod. Ano ba talaga yon? Natahimik si Liway. Maya-maya'y sumagot ito. Tagapagbantay. Napalingon si Mateo. Tagapagbantay ng ano? Ngunit bago pa ito makasagot, biglang may malakas na katok sa pinto. Kabog, kabog, kabog. Pareho silang napatingin. Madaling araw pa lamang. Wala pang taong karaniwang gumagala sa baryo sa ganoong oras. Napahigpit si Mateo sa hawak na tasa. Mateo, gising ka ba dyan? Boses iyon ni Mang Isko, ang matandang mangingisdang kapitbahay niya. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Mateo, ngunit nanatili pa rin ang kaba sa dibdib niya. Sandali! Sigaw niya. Mabilis niyang nilingon si Liway. Magtago ka muna! Hindi na tumutol ang babae. Agad itong tumayo at nagtungo sa likod ng kurtinang naghihiwalay sa maliit na bahagi ng bahay. Binuksan ni Mateo ang pinto. Bumungad doon si Mang Isko na basang-basa ng ulan at mukhang balisa. Ayos ka lang ba? Tanong ng matanda. Oo naman. Bakit? May nakita ka ba sa dagat kagabi? Napakunot noo si Mateo. Anong ibig mong sabihin? Luminga muna si Mang Isko bago nagsalita ng mahina. May nawawalang bangka. Nanlamig si Mateo. Kanino? Kina Romel. Kilalang mangingisda si Romel sa baryo. Malakas ito at bihirang matalo ng bagyo sa dagat. Hindi pa sila nakakabalik. Bahagyang bumigat ang hangin sa paligid. Baka naman sumilong lang sa kabilang dalampasigan. Umiling si Mang Isko. Natagpuan ang bangka nila. Nasaan? Wasak. Napahigpit ang panga ni Mateo. At may nakita raw kakaiba sa kahoy. Ano? Parang malalaking marka ng kuko. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Agad niyang naalala ang nilalang na sumunod sa kanila kagabi. Hindi kaya, Mateo? Napatingin siya kay Mang Isko. Sigurado ka bang wala kang nakita? Nagpilit siyang ngumiti. Wala naman. Matagal siyang tinitigan ng matanda na tila may gustong sabihin. Ngunit kalaunan ay tumango rin ito. Mag-ingat ka muna sa pangingisda. May kakaiba sa dagat ngayon. Pagkaalis ni Mang Isko, dahan-dahang isinara ni Mateo ang pinto. Tahimik siyang tumayo roon ng ilang sandali. Pagkatapos ay bumuntong hininga siya at nilingon si Liway na unti-unting lumabas mula sa likod ng kurtina. Mukhang narinig nito ang lahat. May nasaktan na naman. Mahinang sabi nito. Ano bang klaseng nilalang ang humahabol sa'yo? Tanong ni Mateo. Unti-unting lumapit si Liway sa bintana. Sa labas ay humuhupa na ang ulan habang ang langit ay nagsisimula ng magliwanag. May mga lugar sa mundo na hindi alam ng tao, sabi nito. Mga lugar na matagal nang nakatago. Tahimik na nakinig si Mateo. Sa ilalim ng dagat, may kahariang hindi ninyo nakikita. Napakunot noo siya. Ano yon? Kwento? Umiling si Liway. Katotohanan. At sa paraan ng pagsasalita nito, naramdaman ni Mateo na wala itong halong biro. Ang mga katulad ko ay hindi dapat lumalapit sa mundo ng tao. Katulad mo? Bahagyang nagliwanag ang simbolo sa braso ni Liway. Tagapagmana ako ng Lumeria. Lumeria? Isang kahariang nasa kailaliman ng dagat. Hindi alam ni Mateo kung matatawa ba siya o matatakot. Buong buhay niya'y lumaki siya sa mga kwentong bayan tungkol sa sirena, engkanto, at mga nilalang sa karagatan. Ngunit para sa kanya, mga alamat lamang ang lahat ng iyon. Hanggang ngayon. Sinasabi mong, hindi ka tao? Hindi agad sumagot si Liway.
Sa halip ay dahan-dahan nitong itinaas ang tingin. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang lungkot sa gintong mga mata nito. Kalahati lamang. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa labas. Kasabay noon ay may narinig silang sigawan mula sa dalampasigan. May katawan! May inanod sa pampang! Nanlaki ang mata ni Mateo. Agad siyang lumabas ng bahay at tumakbo patungo sa baybayin. Kasunod niya si Liway. Pagdating nila roon, nagkakagulo ang mga tao sa paligid ng isang wasak na bangka. At sa buhanginan, nakahandusay ang katawan ni Romel. Maputlang maputla ito, walang sugat, ngunit nakadilat ang mga mata nito sa matinding takot. At sa leeg ng bangkay, may marka ng maitim na kamay. Nagmistulang yelo ang buong katawan ni Mateo habang nakatitig sa bangkay ni Romel. Palibhasa'y kilala niya ang lalaki mula pagkabata. Hindi niya matanggap ang nakahandusay na katawan nito sa buhanginan. Walang buhay, malamig, at tila may matinding takot na huling nakita bago ito namatay. Nag-uusap-usap ang mga tao sa paligid. Parang sinakal, pero bakit walang sugat? Diyos ko, ano kayang gumawa nito? Tahimik lamang si Mang Isko habang nakatitig sa maitim na marka sa leeg ni Romel. Mukhang mas lalo itong tumanda sa loob lamang ng ilang minuto. Samantala, si Liway ay nanatiling nasa likuran ni Mateo. Nakatungo, parang may iniiwasang makita. Mateo. Napalingon siya kay Aling Cora na halatang natatakot. Huwag muna kayong pumalaot ngayon. Hindi normal ito. Tumango lamang siya. Ngunit sa isip niya, malinaw na may koneksyon ang pagkamatay ni Romel sa nilalang na nakita nila sa dagat. At pakiramdam niya ay si Liway ang dahilan kung bakit ito nangyayari. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot dito o kaawaan. Muling napatingin si Mateo sa bangkay. Biglang napansin niyang tila nangingitim ang marka sa leeg ni Romel habang tumatagal. Parang gumagalaw. Bahagyang umatras si Mateo. Napansin mo rin ba? Bulong ni Liway sa kanyang likuran. Mabilis niya itong nilingon. Ano yon? Hindi ordinaryong marka iyan. Ano? Namutla si Liway. Tatak iyon ng mga bantay dagat. Mga nilalang nakasama noong humahabol sa atin. Dahan-dahan itong tumango, nanikip ang dibdib ni Mateo. Bakit nila pinatay si Romel? Tahimik si Liway sa loob ng ilang sandali bago sumagot. Baka nakita niya sila. Napahawak si Mateo sa ulo. Pakiramdam niya'y unti-unting nagiging bangungot ang lahat. Isang araw lamang ang nakalipas, ordinaryo pa ang kanyang buhay. Ngayon, nakatayo siya sa harap ng bangkay ng isang kakilala habang may babaeng may gintong mata na nagsasabing may kaharian sa ilalim ng dagat. At ang pinakamasama na iniwala na siya rito, ilayo mo siya rito. Napalingon si Mateo nang marinig ang malamig na boses ni Kapitan Dario, ang pinuno ng baryo. Nakatitig ito kay Liway. Matalim ang tingin nito, tila may kutob agad na may kakaiba sa babae. Kap! Tawag ni Mateo. Sino siya? Saglit na natigilan si Mateo. Pinsan ko. Halatang hindi naniwala si Kapitan Dario. Ngayon ko lang nakita yan dito. Kakagaling lang probinsya. Tahimik na pinagmasdan ng kapitan si Liway mula ulo hanggang paa. At nang magtama ang kanilang mga mata, bahagyang nagbago ang ekspresyon ng matanda. Parang may nakita siyang hindi niya nagustuhan. Mag-ingat ka, Mateo. Malamig nitong sabi. May masamang dala ang babaeng yan. Hindi na nakapagsalita si Mateo nang umalis ang kapitan. Ngunit napansin niyang maraming tao ang nagsimulang tumingin kay Liway ng may takot.
May ilan ding pabulong na nag-uusap. Hindi nagtagal, nagpa siya siyang iuwi muna si Liway bago pa lumala ang sitwasyon. Tahimik silang naglakad pabalik sa bahay. Tanging tunog lamang ng alon ang naririnig nila. Pagkapasok sa loob, agad na naupo si Mateo sa lumang silya at napabuntong hininga. Sabihin mo sa akin ang totoo. Tahimik si Liway. Kung hindi dahil sa'yo kaya namatay si Romel, kailangan kong malaman. Nanginginig ang mga kamay ni Mateo habang nakahawak sa mesa. Hindi niya gustong isipin yon. Ngunit kailangan niyang malaman kung gaano kalaki ang panganib. Maya-maya ay nagsalita si Liway. May naghahanap sa akin. Sino? Ang mga bantay dagat. At bakit? Hindi agad ito sumagot. Tumayo ito at naglakad patungo sa bintana. Sa labas ay unti-unti nang lumiliwanag ang umaga, ngunit tila mas bumibigat ang hangin sa loob ng bahay. Ako ang huling tagapagmana ng Lumeria. Napakunot noo si Mateo. Anong ibig sabihin noon? Kapag nahuli nila ako, mawawala ang aming lahi. Natahimik siya. Hindi niya lubos maintindihan ang lahat, ngunit ramdam niyang hindi simpleng pagtakas lamang ang nangyayari. Parang may digmaan. Isang lihim na digmaang matagal nang nagaganap sa ilalim ng dagat. At sino ang gustong pumatay sa'yo? Unti-unting humarap si Liway. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang tunay na takot sa mukha nito. Ang hari ng kailaliman. Biglang umugong ang malakas na kulog sa labas. Kasabay noon ay biglang namatay ang apoy ng lampara. Nagdilim ang buong bahay. Napalingon si Mateo sa pinto nang makarinig siya ng mabibigat na yabag sa labas. 1, 2, 3. Parang may naglalakad sa paligid ng kanyang bahay. Dahan-dahang napaatras si Liway. Natagpuan nila ako, mahina nitong sabi. Napahigpit si Mateo sa hawak na itak na nakasabit sa dingding. Muling narinig ang yabag, mas malapit na ngayon. Pagkatapos kabog, malakas na may tumama sa kanilang pinto. At kasabay noon ay may malamig na boses na narinig mula sa labas. Ibalik ninyo ang tagapagmana. Napatayo si Mateo habang mahigpit na hawak ang itak. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na katok sa pinto. Kabog, kabog, kabog. Parang anumang oras ay kaya nitong gibain ang kahoy na dingding ng kanyang maliit na bahay. Tahimik na napaatras si Liway hanggang sa dumikit ang likod nito sa dingding. Maputla ang mukha nito at ang gintong mga mata ay tila nanginginig sa takot. Ibalik ninyo ang tagapagmana. Muling narinig ang malamig na boses mula sa labas. Hindi iyon normal na tinig ng tao. Mabigat, malalim, at tila nanggagaling mula sa ilalim ng tubig. Nanuyo ang lalamunan ni Mateo. Gaano karami sila? Bulong niya. Hindi ko alam, sagot ni Liway. Pero kapag nandito ang mga bantay dagat, ibig sabihin malapit na rin siya. Sino? Ngunit bago pa ito makasagot, bumagsak ang isang bahagi ng dingding sa likuran ng bahay. Nagliparan ang mga piraso ng kahoy. Napalingon si Mateo. At doon niya nakita ang isang nilalang na unti-unting pumapasok mula sa butas sa dingding. Nanlaki ang kanyang mga mata. Tao ang hugis nito, ngunit hindi tao ang itsura. Maputla ang balat, tila matagal nang nakababad sa dagat. Ang mga mata nito ay kulay abo at walang buhay. Sa gilid ng leeg nito ay may mga hiwang parang hasang ng isda. At sa bawat galaw nito, tumutulo ang tubig dagat sa sahig. Napahigpit si Mateo sa hawak na itak. Ano ka bang demonyo ka? Biglang ngumisi ang nilalang. At doon niya nakita ang matutulis nitong ngipin. Isa kang tao, malamig nitong sabi habang nakatitig kay Mateo. Hindi ka dapat nakikialam. Hindi gumalaw si Mateo, ngunit sa loob-loob niya, gusto na niyang tumakbo. Hindi siya mandirigma.
isa lamang siyang ordinaryong mangingisda. Ngunit nang silipin niya si Liway at makitang nanginginig ito sa takot, may kung anong tumulak sa kanya upang manatili. "Kunin ninyo ako," sabi ni Liway. "Huwag ninyo siyang idamay." Agad umiling si Mateo. "Hindi!" Napatingin si Liway sa kanya. "Mateo, hindi kita ibibigay." Saglit na natahimik ang nilalang. Pagkatapos ay tumawa ito ng mababa. "Handa kang mamatay para sa kanya?" Hindi sumagot si Mateo. Ngunit hindi rin siya umatras. Mabilis na sumugod ang nilalang. Napasinghap si Mateo at agad na iniwas ang katawan. Dumaan ang matutulis na kuko ng nilalang sa kanyang balikat at napunit ang kanyang damit. Kasabay noon ay mabilis niyang inundayan ng itak ang nilalang. Tama! Tumama ang talim sa braso nito. Ngunit sa halip na dugo, maitim na tubig ang tumalsik. Napaatras ang nilalang habang sumisigaw sa galit. "Tumakbo ka!" Sigaw ni Mateo kay Liway. Ngunit bago pa sila makagalaw, biglang may dalawang nilalang pang lumitaw sa harapan ng bahay. Basang-basa, mapuputla, at may parehong nakapangingilabot na mga mata. Napamura si Mateo. Napapaligiran na sila. Unti-unting lumapit ang tatlong nilalang habang ang sahig ay nababasa ng tubig dagat na tumutulo mula sa kanilang katawan. "Wala kayong matatakasan," sabi ng isa. Biglang nagliwanag ang simbolo sa braso ni Liway. Napalingon ang mga nilalang. At sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang kakaibang pagbabago sa paligid. Parang gumagalaw ang hangin. Ang tubig na tumutulo sa sahig ay unti-unting lumulutang. Nanlaki ang mata ng mga nilalang. "Prinsesa?" Tumayo si Liway. Bagamat nanginginig pa rin ang katawan nito, may kakaibang lakas na unti-unting bumabalot sa kanya. At nang muling tumingin ito kay Mateo, tila hindi na siya simpleng babaeng nalunod lamang sa dagat. May awtoridad sa kanyang mga mata. Isang kapangyarihang hindi maipaliwanag. "Lumayo kayo," malamig nitong sabi. Nagtawanan ang mga nilalang. Ngunit biglang nagbago ang kanilang mga mukha nang itaas ni Liway ang kamay nito. Kasabay noon ay marahas na umikot ang tubig sa loob ng bahay. Parang buhay. Mabilis na bumalot ang tubig sa katawan ng isa sa mga nilalang at malakas itong inihagis palabas ng dingding. Bumagsak ito sa buhanginan sa labas. Napaatras ang dalawa pa. Hindi makapaniwala si Mateo sa kanyang nasasaksihan. Ngunit kapansin-pansin ding namumutla lalo si Liway. Parang inuubos ng kapangyarihan nito ang kanyang lakas. "Hindi ka pa ganap na malakas," galit na sabi ng isa sa mga nilalang. "Mahina ka nang wala ang perlas ng Lumeria." Biglang nagbago ang mukha ni Liway. Parang may lihim itong ayaw malaman ni Mateo. "Anong perlas?" tanong niya. Ngunit hindi siya sinagot ni Liway. Sa halip ay biglang humampas ang malakas na alon mula sa labas ng bahay. Kasabay noon ay tumingala ang tatlong nilalang. Parang may naramdaman sila at pagkatapos unti-unti silang lumuhod. Nanikip ang dibdib ni Mateo. May paparating. Mabibigat na yabag ang dahan-dahang narinig mula sa dalampasigan. 1, 2, 3. At sa bawat hakbang nito, tila lumalamig ang buong paligid. Tahimik na nagbulong ang isa sa mga nilalang. Dumating na ang hari. Hindi makagalaw si Mateo. Parang may mabigat na kamay na pumipigil sa kanyang katawan habang pinakikinggan ang mababagal na yabag na papalapit mula sa dalampasigan. Tahimik ang buong baryo. Maging ang hampas ng alon ay tila humina. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, naramdaman ni Mateo ang uri ng takot
na hindi kayang ipaliwanag ng isip. Takot na parang babala ng kamatayan. Ang tatlong nilalang sa loob ng bahay ay nanatiling nakaluhod, nakayuko na tila mga alipin sa harap ng kanilang pinuno. Samantala, si Liway ay bahagyang napaatras. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi maaari. Bulong nito. Palapit ng palapit ang yabag, hanggang sa tuluyang huminto sa labas ng bahay. Tahimik, napakatahimik. Pagkatapos ay may malamig na tinig na umalingaw-ngaw sa dilim. Liway. Nanlamig ang dugo ni Mateo. Hindi malakas ang boses, ngunit parang kaya nitong lamunin ang buong paligid. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bahay kahit walang humahawak dito. At mula sa dilim ng gabi ay lumitaw ang isang lalaki. Matangkad. Nakasuot ng mahabang itim na kasuotan na tila gawa sa tubig at anino. Basa ang mahaba nitong buhok at maputla ang balat na halos walang buhay. Ngunit ang pinaka nakakatakot ang kanyang mga mata. Kulay ay malalim na bughaw, ngunit sa gitna nito ay may umiikot na liwanag na tila alon sa kailaliman ng dagat. Naramdaman agad ni Mateo na hindi ito ordinaryong nilalang. Hindi rin ito tao. Ito ang uri ng presensyang kayang magpagapang ng takot sa sino mang makakita. Tahimik lamang na nakatitig ang lalaki kay Liway. At sa wakas, malamig nitong sabi, natagpuan din kita. Napahigpit si Mateo sa hawak na itak kahit alam niyang wala iyong silbi laban sa nilalang na nasa harapan nila. Lumayo ka sa kanya, matapang niyang sabi kahit nanginginig ang boses. Dahan-dahang lumingon ang lalaki kay Mateo at sa simpleng tingin pa lamang nito, parang biglang bumigat ang hangin sa loob ng bahay. Isa lamang siyang tao, sabi ng lalaki kay Liway. Bakit mo siya pinoprotektahan? Hindi sumagot si Liway, ngunit mabilis itong tumayo sa harapan ni Mateo. Hindi ako sasama sa iyo, Kael. Kael. Ngayon lamang narinig ni Mateo ang pangalan ng nilalang. Bahagyang ngumiti si Kael, ngunit walang init ang ekspresyon nito. Wala ka ng pagpipilian. Mas gugustuhin kong mamatay. Naglaho ang ngiti ni Kael. At sa isang iglap, biglang umugong ang buong bahay. Lumipad ang mga gamit, nagbasag ang mga bote, at malakas na bumukas-sara ang mga bintana dahil sa rumaragasang hangin. Napasinghap si Mateo habang napaatras. Hindi niya maintindihan kung paano nagagawa ng nilalang ang ganoong bagay. Hindi mo pa rin tanggap? Malamig na tanong ni Kael. Nawasak na ang lumerya. Nanlaki ang mata ni Mateo. Napatingin siya kay Liway. At ikaw na lamang ang natitira. Tahimik na tumulo ang luha mula sa mata ni Liway. Sinungaling ka. Sinubukan ka naming iligtas noon, sabi ni Kael habang papalapit. Ngunit pinili mong tumakas. Pinatay ninyo sila. Biglang nagdilim ang mukha ni Kael. At kailangan iyon. Nanikip ang dibdib ni Mateo habang pinakikinggan sila. Hindi niya lubos maintindihan ang lahat, ngunit malinaw na may matinding nakaraan ang dalawang ito. At bakit mo siya hinahanap? Tanong ni Mateo. Mabagal na humarap si Kael sa kanya. Dahil nasa kanya ang susi. Susi saan? Ngumiti si Kael. At hindi mo dapat malaman. Sa isang kisap mata, biglang nasa harapan na niya si Kael. Nanlaki ang mata ni Mateo. Hindi man lang niya nakita kung paano ito gumalaw. Napahawak si Kael sa kanyang leeg at mabilis siyang inangat mula sa sahig. Napangiwi si Mateo habang nawawalan ng hininga. Mateo! Sigaw ni Liway. Mahina kayong mga tao, malamig na sabi ni Kael habang nakatitig sa kanya. Madaling masira. Piliting hinawakan ni Mateo ang braso nito, ngunit parang bakal ang tigas nito. Unti-unting nagdidilim ang kanyang paningin.
hanggang sa biglang sumabog ang malakas na bugso ng tubig sa pagitan nila. Napaatras si Kael. Bumagsak si Mateo sa sahig habang hinihingal. Nakatayo si Liway sa gitna nila. Naglalagablab ng gintong liwanag ang kanyang mga mata. At ang tubig sa paligid ay tila sumusunod sa bawat galaw niya. Hindi mo siya sasaktan, madiing sabi nito. Tahimik na pinagmasdan siya ni Kael. Pagkatapos ay bahagya itong ngumiti. Lumilitaw na ang kapangyarihan mo. Ngunit biglang nanghina si Liway. Napahawak ito sa dibdib at muntik nang bumagsak. Agad itong sinalo ni Mateo. Liway! Hindi pa sapat. Mahina nitong bulong. Napansin iyon ni Kael. At sa unang pagkakataon, tila nagkaroon ng pag-aalala sa kanyang muka. Wala na sa iyo ang perlas. Natahimik si Liway. Dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ni Kael. Parang may bigla siyang naunawaan. Hindi maaari. Mabilis itong lumapit. Saan mo itinago? Hindi sumagot si Liway. Ngunit sapat na ang katahimikan nito upang magdilim ang mukha ni Kael. Kapag nakuha iyon ng iba, bulong nito. Biglang yumanig ang buong paligid. Kasabay noon ay may narinig silang malakas na pagsabog mula sa gitna ng baryo. Napalingon silang lahat. Sa malayo may malaking haliging tubig na biglang umangat mula sa dagat. At sa gitna nito may kakaibang liwanag na kulay ginto. Nagmistulang araw ang gintong liwanag na sumabog mula sa gitna ng karagatan. Maging ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magsigawan habang lumalabas mula sa kanilang mga bahay upang tingnan ang kakaibang pangyayari. Ano yon? May bagyo ba? Diyos ko, tingnan ninyo ang dagat. Mula sa maliit na bahay ni Mateo, kitang-kita ang dambuhalang haliging tubig na umiikot sa malayo. Sa gitna nito ay may kumikislap na gintong enerhiya na tila humahati sa dilim ng gabi. Nanigas si Liway. Huli na! Napalingon si Kael sa kanya. Sino ang nakahanap? Hindi sumagot si Liway. Ngunit halata sa mukha nito ang matinding pangamba. Napahawak si Mateo sa balikat ng babae. Anong nangyayari? Tahimik muna si Liway bago nagsalita. Ang perlas ng Lumeria. Napatingin muli si Mateo sa gintong liwanag sa dagat. Iyon ba yon? Mabagal na tumango si Liway. Kapag tuluyang nagising ang perlas, magbubukas ang pintuan ng kailaliman. Hindi niya lubos maintindihan ang ibig sabihin nito, ngunit ramdam niyang malaking panganib ang dala ng bagay na iyon. Biglang nagdilim ang mukha ni Kael. At kapag ibang nilalang ang unang nakakuha, malamig nitong sabi, mawawasak hindi lang ang Lumeria, kundi pati ang mundo ng tao. Napatitig si Mateo sa kanya. Sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang galit sa mukha ni Kael, kundi takot. Biglang umihip ang napakalakas na hangin mula sa dagat. Kasabay noon ay nagsimulang umalon ng marahas ang tubig sa buong baybayin. Ang ilang bangka ay nabaligtad habang nagsisigawan ang mga tao sa baryo. Magsiuwi kayo! Sigaw ni Kapitan Dario sa mga residente. Lumayo kayo sa dagat, ngunit huli na. Mula sa gitna ng umiikot na haliging tubig, may dahan-dahang umaangat na malaking anino. Napaatras si Mateo. Kahit sa malayo ay kitang-kita niya ang laki nito. Parang bundok na nabubuhay. Maya-maya, dalawang nagliliwanag na matang kulay pula ang lumitaw sa dilim. At kasunod noon isang napakalaking nilalang ang umangat mula sa dagat. Napasinghap ang buong baryo. May katawan itong parang ahas sa dagat, ngunit nababalutan ng matitigas na kaliskis na kulay itim. Sa ulo nito ay may mahahabang sungay, at sa bawat paghinga nito ay tila umuugong ang hangin. Diyos ko! Bulong ni Mateo. Nanginginig si Liway habang nakatitig sa nilalang.
Ang tagalalim, napakunot noo si Mateo. Ano yon? Pinakamatandang halimaw sa kailaliman. Biglang lumuhod ang mga bantay dagat sa labas ng bahay. Maging si Kael ay bahagyang yumuko. At nagising na siya, mahinang sabi nito. Sa malayo, umalingaw-ngaw ang napakalakas na ungol ng nilalang. Kasabay noon ay umalon ng marahas ang dagat at mabilis na bumuhos ang tubig papasok sa baryo. Nagsimulang magtakbuhan ang mga tao. May mga batang umiiyak. May mga matatandang sumisigaw sa takot. Mateo! Sigaw ni Mang Isko habang inililigtas ang ilang residente. Tulungan mo kami! Napalingon si Mateo. At sa isang iglap, nagbanggaan ang dalawang bahagi ng kanyang isip. Ang tumakas kasama si Liwayo iligtas ang kanyang baryo. Hindi siya nagdalawang isip, mabilis siyang tumakbo palabas ng bahay. Mateo! Tawag ni Liway. Ngunit hindi siya huminto. Agad niyang tinulungan si Mang Isko na ilikas ang mga bata palayo sa rumaragasang tubig. Dalhin ninyo sila sa mataas na bahagi, sigaw niya. Habang abala ang mga tao sa pagtakas, muling umugong ang napakalaking halimaw sa dagat. At sa bawat galaw nito, mas lumalaki ang mga alon. Hindi sapat ang paglikas, sabi ni Kael habang lumalabas ng bahay. Kapag tuluyang nakaahon ang tagalalim, lulubog ang baryong ito. Narinig iyon ni Mateo. At paano natin pipigilan? Tahimik si Kael. Pagkatapos ay tumingin ito kay Liway. Isara ang perlas. Namutla si Liway. Kapag ginawa ko iyon, alam ko. Napakunot noo si Mateo habang palipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Anong mangyayari? Tahimik na yumuko si Liway. At maya-maya ay mahina itong nagsalita. Kapag isinara ko ang kapangyarihan ng perlas, maaaring hindi na ako makabalik. Nanikip ang dibdib ni Mateo. Hindi niya maintindihan kung bakit mas mabigat pa sa kanya ang posibilidad na mawala si Liway kaysa sa panganib na nasa harapan nila. Mula sa dagat ay muling umalingaw-ngaw ang nakabibinging sigaw ng tagalalim. At sa pagkakataong ito unti-unti itong gumapang palabas ng karagatan patungo sa baryo. Nagsigawan ang mga tao habang papalapit ang dambuhalang nilalang mula sa dagat. Sa bawat paggapang ng tagalalim sa mababaw na bahagi ng karagatan, yayanig ang buong baryo. Ang malalaking bahay na malapit sa dalampasigan ay nagsisimulang mabasag dahil sa lakas ng mga alon. Tumakbo kayo! Dalhin ang mga bata! Lumayo kayo sa tubig! Halos hindi na magkarinigan ang mga tao sa gitna ng kaguluhan. Habang tinutulungan ni Mateo ang isang matandang babae na makatayo, napatingin siya sa nilalang. Napakalaki nito. Ang kalahati pa lamang ng katawan nito ang nakaaahon mula sa dagat, ngunit halos abot na nito ang mga puno ng niyog sa baybayin. Kumikinang ang itim nito kaliskis sa ilalim ng kidlat, at sa bawat paghinga nito ay tila may kasamang maitim na usok. Hindi ito ordinaryong halimaw, bulong ni Mang Isko habang nanginginig. Maging ang matandang sanay sa dagat ay halatang nawawala ng pag-asa. Biglang umalingaw-ngaw ang isang malakas na dagundong. Bumagsak ang buntot ng tagalalim sa dalampasigan. Nagliparan ang mga bangka. May ilang bahay na agad nawasak. Napasinghap si Mateo nang makitang muntik ng madaganan ng kahoy ang isang batang lalaki. Mabilis siyang tumakbo at hinila ang bata palayo bago bumagsak ang malaking poste. Kuya! Umiiyak na sigaw ng bata. Ayos ka lang? Tumango ito habang nanginginig. Agad niya itong itinulak papunta sa mga taong papalayo sa baryo. Tumakbo ka na! Paglingon niya, nakita niyang nakatayo lamang si Liway,
sa gitna ng ulan habang pinagmamasdan ng tagalalim. Parang may matinding lungkot sa kanyang mukha. Mabilis siyang lumapit dito. Hindi naligtas dito. Kasalanan ko ito, mahinang sabi ni Liway. Ano? Kung hindi ako tumakas noon, hindi sana nagising ang tagalalim. Napailing si Mateo. Hindi ito ang oras para sisihin mo ang sarili mo. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, biglang lumitaw si Kael sa kanilang harapan. Basang-basa ang mahabang kasuotan nito habang ang bughaw na mga mata ay nakatutok sa halimaw. Hindi na natin siya mapipigilan kapag tuluyan siyang nakaahon. Ano bang gusto niya? Sigaw ni Mateo. Tahimik na sumagot si Kael. Ang perlas! Natahimik si Mateo. Unti-unting nagtagpo ang kanyang mga piraso ng nalalaman. Kung ganon, mabagal niyang sabi habang nakatingin kay Liway, nasa iyo ang perlas? Hindi agad sumagot si Liway. Ngunit sapat na ang katahimikan nito upang maunawaan ni Mateo ang katotohanan. Kaya kanila hinahabol. Hindi ko maaaring ibigay iyon, sabi ni Liway habang nanginginig ang boses. Kapag napunta iyon sa tagalalim, magigising ang pintuan ng kailaliman. Ano bang mayroon sa pintuang iyon? Tahimik si Kael. At sa unang pagkakataon, tila mabigat para sa kanya ang magsalita. Mga nilalang na hindi dapat makarating sa mundo ninyo. Biglang umihip ang napakalakas na hangin. Kasabay noon ay itinaas ng tagalalim ang ulo nito at nagpakawala ng napakalakas na ungol. Nabasag ang ilang bintana sa baryo dahil sa lakas ng tunog. Napahawak sa tainga si Mateo. At pagkatapos biglang tumigil ang halimaw. Nanlaki ang mata ni Liway. Hindi! Mabilis itong napalingon sa gitna ng baryo. May isang lalaki roong nakatayo sa ibabaw ng wasak na bangka. Si Kapitan Dario. At sa kanyang kamay may hawak siyang maliit na gintong bagay na kumikislap sa gitna ng ulan. Ang perlas ng Lumeria. Kap! Sigaw ni Mateo. Ngunit hindi siya pinansin ng matanda. Kakaiba ang ekspresyon nito. Parang hindi na ito ang dating kapitan ng baryo. Mabagal itong ngumiti habang nakatitig sa perlas. At sa wakas, bulong nito, nanlamig si Liway. Hindi maaari. Napakunot noo si Mateo. Paano napunta sa kanya yan? Mabilis na lumapit si Kael at mahigpit na hinawakan si Mateo sa balikat. Hindi siya ordinaryong tao. Ano? Matagal na siyang sinapian. Nanlaki ang mata ni Mateo. Biglang nag-angat ng ulo si Kapitan Dario. At nang tumingin ito sa kanila, hindi na normal ang kanyang mga mata. Ganap na kulay itim. Napakatagal kong hinintay ito, malamig nitong sabi. Kasabay noon ay nagsimulang magliwanag ang perlas. At ang buong dagatay tila biglang nagising. Huminto ang lahat sa loob ng ilang segundo. Maging ang rumaragasang hangin ay tila natigilan habang nakatingin ang buong baryo kay Kapitan Dario. Sa kanyang palad ay patuloy na kumikislap ang perlas ng Lumeria. Isang maliit na gintong bilog na tila may umiikot na liwanag sa loob. Ngunit habang tumatagal, mas lalo itong naglalabas ng nakakasilaw na enerhiya. At sa bawat tibok ng liwanag, nito lalo namang nagiging marahas ang dagat. Napaatras si Mateo. Hindi na niya makilala ang kapitan ng baryo na minsang tumulong sa kanyang pamilya noong bata pa siya. Ang lalaking nasa harapan nila ngayon ay tila ibang nilalang na gumagamit lamang ng katawan ni Dario. Kap, mahinang tawag niya. Dahan-dahang lumingon si Dario sa kanya at nang ngumiti ito, ramdam ni Mateo ang lamig hanggang sa kanyang buto. Hindi na siya ang kausap mo, malamig na sabi ni Kael. Kung ganon sino siya? Tahimik na pinagmasdan ni Kael ang lalaki. Pagkatapos ay mabigat itong sumagot. Isa sa mga sinaunang nilalang ng kailaliman, nanikip ang dibdib ni Mateo.
Matagal na niyang hinihintay na magising ang Perlas. Biglang tumawa si Dario, ngunit hindi iyon tunog ng tao. Parang maraming boses na sabay-sabay na nagsasalita mula sa ilalim ng dagat. Nagtagumpay rin ako, sabi nito habang pinagmamasdan ng Perlas. Pagkatapos ng daan-daang taon, nanginginig si Liway. Ikaw ang dahilan kung bakit bumagsak ang Lumeria. Bahagyang ngumiti si Dario. Sa wakas ay naalala mo rin. Napatingin si Mateo kay Liway. Kilala mo siya? Hindi siya tao, sagot nito. Isa siyang aninong bantay. Ano naman yon? Mga nilalang na nabubuhay sa pagitan ng dilim at dagat. Biglang nag-angat ng ulo ang tagalalim mula sa dalampasigan at nagpakawala ng napakalakas na sigaw. Parang tumutugon ito sa Perlas. At sa bawat segundo, mas lumalakas ang liwanag ng gintong bilog sa kamay ni Dario. Kapag tuluyang nagising ang Perlas, sabi ni Kael, magbubukas ang lagusan ng kailaliman. At paano natin siya pipigilan, sigaw ni Mateo. Tahimik si Kael. Pagkatapos ay tumingin ito kay Liway. May isa lamang paraan. Agad umiling si Liway. Huwag! Nanlaki ang mata ni Mateo. Anong paraan? Ngunit walang sumagot. At doon siya kinabahan. Liway! Tahimik na tumulo ang luha mula sa mga mata nito. Kapag pinagsama ko ang kapangyarihan ko at ang Perlas, nanginginig nitong sabi, maaari kong maisara ang lagusan. E di gawin mo! Ngunit hindi gumalaw si Liway. Maya-maya'y mahinang nagsalita si Kael. Kapag ginawa niya iyon, mawawala siya. Parang may mabigat na bagay na bumagsak sa dibdib ni Mateo. Ano? Ang kapangyarihan ng Perlas ay nakatali sa dugo ng maharlika ng Lumeria. Paliwanag ni Kael. At si Liway ang huling tagapagmana. Unti-unting umatras si Mateo habang nakatingin kay Liway. Hindi... Kapag isinara niya ang lagusan, dagdag ni Kael, isasauli ng Perlas ang lahat ng kapangyarihang nasa kanya. Tahimik si Liway, at sapat na iyon upang maintindihan ni Mateo ang ibig sabihin, mamamatay ito. Hindi, madiing sabi niya, may iba pang paraan. Ngunit walang sumagot. Mula sa gitna ng baryo, biglang itinaas ni Dario ang Perlas. Kasabay noon ay umugong ang buong paligid. Nagsimulang mabiyak ang dagat. At mula sa kailaliman nito may dahan-dahang lumilitaw na napakalaking itim na hukay. Parang sugat sa gitna ng karagatan. Napaatras ang mga tao habang nagsisigawan sa takot. Maging ang tagalalim ay yumuko sa harap ng bumubukas na kailaliman. At sa wakas, masayang sabi ni Dario, magbabalik na sila. Biglang lumamig ang hangin, at mula sa loob ng maitim na hukay, may mga aninong nagsisimulang gumalaw. Hindi sila malinaw makita, ngunit sapat na ang kanilang mga mata upang manginig ang sinumang makakita. Daan-daang mapupulang mata ang dahan-dahang nagbukas sa kailaliman. Napahawak si Mateo sa dibdib. Hindi niya maipaliwanag ang takot na nararamdaman niya. Parang sinasabi ng buong pagkatao niya na hindi dapat makarating sa mundo ang mga nilalang na iyon. Biglang humawak si Liway sa kanyang kamay. Napalingon siya rito. Tahimik itong nakatingin sa kanya habang humahalo ang ulan sa luha sa mukha nito. Salamat, mahina nitong sabi. Para saan? Dahil hindi mo ako iniwan. Nanikip ang lalamunan ni Mateo. Ayaw niyang marinig ang paraan ng pagsasalita nito. Parang nagpapaalam. Liway. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dahan-dahang inalis ni Liway ang kanyang kamay. At nagsimula itong maglakad papunta sa gitna ng baryo diretso kay Kapitan Dario at sa kumikinang na Perlas ng Lumeria.
Umalingaw ang sigaw ni Mateo sa gitna ng bagyo. Ngunit hindi lumingon ang babae. Patuloy lamang ito sa paglalakad patungo kay Kapitan Dario habang humahampas ang malalakas na alon sa baryo. Sa bawat hakbang ni Liway, mas lumalakas ang gintong liwanag mula sa kanyang katawan. At habang papalapit siya sa perlas ng Lumeria, tila tumutugon dito ang buong dagat. Nagngingit-ngit ang hangin, umuugong ang kailaliman, at ang mga matang nasa loob ng maitim na hukay sa dagat ay lalong dumarami. Masyado nang huli, malamig na sabi ni Dario habang hawak ang perlas. Magbabalik na ang tunay na mga hari ng mundo. Biglang umalingaw ang napakalakas na sigaw ng tagalalim. Kasabay noon ay mas lumawak ang itim na lagusan sa dagat. May mga dambuhalang anino nang gumagalaw sa ilalim nito. Parang may mga nilalang na gustong makaahon. Nanginginig ang mga tao sa baryo habang nagsisiksikan palayo sa baybayin. May mga umiiyak, may mga nagdarasal, at may mga nakatitig lamang sa dagat, tuluyang nawalan ng pag-asa. Samantala, mabilis na tumakbo si Mateo papunta kay Liway. "Tumigil ka!" sigaw niya. Ngunit bago pa niya ito maabot, biglang humarang si Kael sa kanyang harapan. "Hayaan mo siya." "Paano ko hahayaang mamatay siya?" Tahimik na napapikit si Kael. Sa unang pagkakataon, nakita ni Mateo ang sakit sa mukha ng nilalang. "Matagal ko na siyang sinusubukang iligtas," mahina nitong sabi. Ngunit ito talaga ang kanyang kapalaran. Walang taong dapat mamatay dahil lang sa kapalaran. Biglang napatingin si Kael kay Mateo. At marahil sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tila may naalala itong damdaming matagal nang nawala. Ngunit hindi na ito nagsalita. Sa gitna ng baryo, huminto si Liway ilang hakbang mula kay Dario. Patuloy ang pagliwanag ng perlas sa kamay ng matanda. "At dumating ka rin," nakangising sabi ni Dario. "Tapusin na natin ito," malamig na sagot ni Liway. Biglang nagdilim ang mukha ni Dario. "Hindi mo pa rin naiintindihan." Itinaas nito ang perlas. Ang mundo ng tao ay puno ng kasakiman at digmaan. Kapag nagising ang kailaliman, lilinisin lamang nito ang mundong ito. "Hindi mo karapatang magpasya para sa lahat," tumawa si Dario. At sa isang iglap, sumabog ang maitim na enerhiya mula sa kanyang katawan. Napaatras si Liway. Mula sa likod ni Dario ay unti-unting lumitaw ang tunay nitong anyo, isang napakalaking aninong may mahabang mga galamay at nagliliwanag na mapupulang mata. Nagsigawan ang mga tao, "Diyos ko, ano yan?" "Tumakbo kayo!" Ngunit hindi umatras si Liway. Sa halip ay itinaas niya ang kanyang kamay. At kasabay noon ay nagsimulang umikot ang tubig sa paligid niya. Parang buhay na sumusunod sa kanyang kagustuhan. Mabilis na sumugod ang aninong nilalang, ngunit sinalubong ito ni Liway ng dambuhalang alon. Bumagsak ang tubig sa katawan ng nilalang at yumanig ang buong baryo. Napahawak si Mateo sa lupa upang hindi matangay ng hangin. "Liway!" sigaw niya. Sa gitna ng rumaragasang tubig at dilim, tila isang liwanag si Liway. Naglalagablab ang kanyang gintong mga mata habang unti-unting lumulutang ang kanyang katawan mula sa lupa. At pagkatapos biglang kumawala mula sa dibdib nito ang isang gintong liwanag. Nanlaki ang mata ni Mateo. Sa harap nilang lahat, dahan-dahang lumutang ang tunay na perlas ng Lumeria mula sa katawan ni Liway. Napaatras si Dario. Hindi maaari. Tahimik na tumingin si Liway sa kanya. "Hindi mo kailanman nahawakan ng tunay na perlas." Napakunot noo si Mateo. Kung ganon, ang hawak ni Dario ay peke.
Mabilis na nagbago ang mukha ng aninong nilalang. Sinlinlang mo ako upang mailayo ka sa kailaliman. Biglang sumiklab ang tunay na perlas sa napakasilaw na gintong liwanag. Napapikit ang mga tao. Maging ang tagalalim ay napasigaw sa sakit. At kasabay noon ay nagsimulang magsara ang maitim na lagusan sa dagat. Hindi! Galit na sigaw ni Dario. Mabilis itong sumugod kay Liway, ngunit hinarang ito ni Kael. Sa unang pagkakataon, nagbanggaan ang dalawang sinaunang nilalang. Yumanig ang buong paligid sa lakas ng kanilang kapangyarihan. Samantala, lumingon si Liway kay Mateo. Tahimik itong ngumiti, at sa ngiting iyon, mas lalo niyang naramdaman ang paparating na pamamaalam. Hindi, nanginginig na sabi ni Mateo habang papalapit sa kanya. May iba pang paraan. Unti-unting umiling si Liway. Masaya ako, mahina nitong sabi. Dahil nakilala kita. Tumulo ang luha sa mata ni Mateo. Ayaw niyang tanggapin iyon. Hindi matapos ang lahat ng nangyari. Hindi matapos niyang maramdaman na sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na siya nag-iisa. Liway, ngunit huli na. Mabilis na umangat ang perlas sa ibabaw ng baryo. At sa isang nakakasilaw na pagsabog ng gintong liwanag tuluyang nagsara ang lagusan ng kailaliman. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na sigaw ng tagalalim habang unti-unti itong hinihigop pabalik sa dagat kasama ng mga anino. Kasabay noon ay naglaho rin ang katawan ni Dario sa gitna ng kadiliman. At sa huling sandali dahan-dahang bumagsak si Liway mula sa himpapawid. Liway! Mabilis na tumakbo si Mateo at sinalo ang babae bago ito tuluyang bumagsak sa lupa. Tahimik ang paligid, unti-unting humuhupa ang bagyo. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi, nagsimulang sumikat ang araw sa silangan. Mahinang iminulat ni Liway ang kanyang mga mata, ngunit wala na ang gintong liwanag doon. Mukha na lamang itong ordinaryong babae. Mahina itong ngumiti kay Mateo. Tapos na. Hindi kita iiwan, nanginginig niyang sabi. Marahang hinawakan ni Liway ang kanyang pisngi. At hindi mo na kailangang matakot sa dagat. Unti-unting pumikit ang mga mata nito. Liway? Walang tugon. Liway? Tahimik na tumulo ang luha ni Mateo habang yakap-yakap ang babaeng minsang nahuli niya sa gitna ng bagyo. Sa kanyang paligid, unti-unting kumalma ang dagat ng San Gabriel. Parang walang nangyaring kadiliman, ngunit kailanman ay hindi malilimutan ni Mateo ang gabing iyon. Ang gabing may nahuli siyang babaeng gintong ang mga mata at binago nito ang kanyang buong buhay magpakailanman. Wakas.